Hello, good day mga langga. Kamusta kayong lahat dyan? So, ito na, sasagutin na natin. I-update ko na yung maraming katanungan kung paano daw makapunta dito sa Greece para magtrabaho. So, bago yan, sasagutin ko muna yung tanong ng isa nating kaibigan. Sabi niya, Dam, good PM. Pwede ka ask agency mo sa Europe Dam. Okay. So, salamat sa pagtatanong. So, again, hindi po ako agent. Hindi rin po ito agency. So, sinasagot ko lang yung mga katanungan ninyo dahil nagsimula lang naman ito ng nagpo-post ako lagi ng aking work at lifestyle dito sa Greece. So, ayan, marami lang nagtatanong kung paano daw pumunta dito sa Greece. Siguro nagustuhan nila yung lugar dito doon sa mga post ko. So, ayan, tinatanong ng ating kaibigan kung ano daw ang agency ko dito sa Europe. Wala po akong agency dito at 22 years na po ako dito. Bago po ako dito dumating, direct hire po ako. Bali, may kumuha po sa akin sa Pilipinas na iyon po ang nag-stand na amo ko dito. Dito, may mga kumukuha rin ng kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Pero bihira lang kasi ang mga Greek na pumiperma yung tinatawag nating work permit or direct hire na talagang kukunin nila sa Pilipinas. Kasi mostly talaga ng mga Greek dito, dahil marami namang mga Pinay, so dito na sila kumukuha ng katulong kung magtatrabaho sa bahay. Hindi po sila yung nagda-direct hire o kumukuha sa Pilipinas. Although meron naman yung iba, yung mga matatagal na nasa amo, pero bihirang-bihira lang talaga. So, sila yung nagpapapirma sa amo nila or kumukuha sa kapatid ng mga amo nila. Kumukuha sila ng kamag-anak para doon magtrabaho. Pero sila na yung nagpa-process papunta dito. Nagbabayad lang sila sa lawyer. Medyo okay naman yung gastos dahil hindi masyadong kalakihan. So, bihirang-bihira lang po yan dito. Kasi normally, ang mga Greek talaga, hindi naman talaga kumukuha sa Pilipinas. Sa ngayon po, ang maraming hiring dito, parang libo-libo na yata mga Pilipino ang dumadating dito sa Greece. Yung tinatawag nating seasonal working permit. Sila yung mga seasonal workers dito. So, bali dumadating sila dito mga March, yung iba April or May. Tapos sila yung dinadala sa mga hotels sa island para mag-work. So pupunta sila doon from March, April or May. Tapos bumabalik na sila dito sa Athens end of October or November. Pagdating nila dito sa Athens, syempre, dahil sarado naman ang mga hotels sa island dahil magwi-winter na. So pagdating nila dito, dito sila naghahanap na ng trabaho. Sila yung mga gumagastos nang dumadating sila dito is around 300,000 or more. Yung iba pa nga noon na mga kilala ko, according ito sa mga nakakausap ko ng mga seasonal workers, yung iba gumagastos pa nga ng mahigit 300 to 500,000. Kasi yung iba kasi noon is meron silang mga agent. So yung napalaki yata ang bayad nila sa mga agent nila noon. Kaya umaabot sila ng almost 500,000 yung iba. So sila yung mga seasonal workers na dumadating dito. Yan po ngayon ang mabilis na pumunta dito sa Greece kung gusto nyong pumunta. Kasi pag working visa naman or working permit, mas malaki po yung gagastusin nyo. Ang iba gumagastos yata ng 500,000 or more. So yan po mga updates natin ngayon. At sa sunod naman nating mga updates ay either post ko or gagawa uli ako ng video tungkol naman kung magkano ang sasahurin natin dito sa Greece, kung magkano nga bang sahod dito sa Greece. Yung iba ba na gumagastos ng mahigit 300,000, ilan bang months bago nila ito matapos bayaran, at saka ano ba ang mga legit na mga nag-hire dito sa Greece. Kasi yung iba nga, napalaki daw ang bayad doon sa mga agent nila. At pag-uusapan din natin tungkol doon sa mga nakakausap ko na dumadating dito, kung saan nga ba sila kumukuha ng ginagastos nila na mahigit 300,000 pesos. Okay. So,
So, yan lang pong update natin ngayon. Kung may mga katanungan kayo, mag-comments down below. Okay? Maraming salamat. Sana meron kayong mga napulot na idea tungkol dito sa pagpunta sa Greece.